Gaano kasadya ang isang araw ng isang mababang ranggo na ahente? Pinindot ni Matt Weston ang code para buksan ang unang pinto. Pagkatapos ay scan ang kanyang mukha sa camera, pumasok siya sa ligtas na base ng CIA sa South Africa. Ang pagsasabi na si Matt Weston ay isang CIA agent ay tulad ng pagsasabi na siya ang tagapangalaga ng walang laman na gusaling ito. Ito ang ika-366 na araw ng kanyang tungkulin dito. Ngunit ang balita na natanggap niya ay wala pa ring anumang misyon. Matagal nang lumipas si Matt sa yugto ng baguhan, ngunit itinuturing pa rin siyang baguhan. Dahil dito, unti-unting bumabagsak ang kanyang kalooban at labis siyang nahihirapan. Kaya tumawag siya kay Leader Daniel, at nagbahagi ng kanyang puso na puno ng sigasig. Ngunit walang pagkakataong makapaglingkod sa bansa, kaya naman, nakaramdam ng kawalang kasiyahan si Matt, ngunit hindi niya alam na ang pagdating ng isang maalamat na ahente ay magbabago sa kanyang pananaw sa mundo at tuluyang papawiin ang kanyang masidhing pagmamahal sa bayan. Sa mga lansangan ng Cape Town, ang kabisera ng South Africa, ang dating CIA agent na si Tobin Frost, na matagal nang nagtatago, ay biglang nagpakita na umakit ng matinding atensyon mula sa mga humahabol sa kanya. Sa loob ng 10 taon ng kanyang misteryosong pagkawala, nabuhay siya sa pagbebenta ng mga classified na impormasyon ng NATO. Ang aksyon na ito ay nagdulot din sa kanya upang maging ang pinakahinahanap na target ng CIA sa loob ng mahabang panahon. Si Tobin Frost ay dumating sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag ng hotel, sa takdang oras upang makipagkita sa kanyang kaibigan na si Alec. Si Alec ay nagtatrabaho para sa MI6 ng United Kingdom. Siya at si Tobin Frost ay lihim na nagtutulungan sa loob ng maraming taon. Ang isa ay responsable sa pagbibigay ng impormasyon, ang isa ay responsable sa pakikipag-ugnayan sa mga mamimili. Nagkakaisa silang dalawa at magkasamang kumita. Iba ito sa mga nakaraang pagkakataon, sabi ni Tobin Frost kay Alec, na matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Inilarawan niya ang lihim na nilalaman ng chip, na parang isang nuclear bomb at nagbabala na ang nasa loob ng kahon na ito ay magiging sanhi ng pagkawala ng lugar para kay Tobin Frost at pati na rin kay Alec. Nakita niya ang tensyonadong mukha ng kanyang kaibigan. Kaya nagtanong siya, nakakabigla ba ako? At kasabay ng paglabas ng chip, sapat na ito upang sirain ang CIA. Nagsimula na rin ang paghahanap kay Tobin Frost. Pumasok siya sa banyo ng maingat, yumuko upang suriin ang bawat kubikulo. Matapos kumpirmahing walang tao, pumasok siya sa isa sa mga kubikulo. Hinubad niya ang kanyang jacket at inilagay ang isang toolbox sa takip ng inodoro. Pagkatapos, ikinonekta niya ang capsule chip sa isang encryption device. Sa ganoong paraan, natapos niya ang pag-encrypt ng chip. Pagkatapos, kinuha niya ang chip at inilagay ito sa isang aluminum syringe, at naghanap ng taguan para sa information bomb na ito. Ngunit pagkatapos ng mga hakbang na ito, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Napagtanto ni Tobin Frost na hindi siya dapat manatili dito ng matagal. Dahil ang pagdating ng isang mamamatay tao, ay karaniwang nangangahulugan na may kasunod na grupo ng mga mamamatay tao. Sa harap ng lumalalang panganib, lumapit si Tobin Frost sa isang lalaking Aprikano-Amerikano. Hindi siya gumawa ng anumang hindi kinakailangang kilos, basta't inihagis niya ang isang tumpok ng pera sa kanya. Binilang ng lalaki ang pera at inilagay sa kanyang bulsa, habang ang isang batang lalaki ay mabilis na lumapit upang halughugin siya. Ngunit walang nakita, at ang patay na ito ay ang itim na lalaki, na may pera para gastusin pero walang buhay para tamasahin. Nagtagumpay si Tobin Frost na makatakas at nagmaneho palayo sa hotel kasama si Alex sa likurang pasukan. Sa sasakyan, patuloy na nagpapaliwanag ang kaibigan sa kanya. May sumunod ba sa iyo noong dumating ka? Hindi ko iniisip na may sumusunod sa akin. Sumpa ko sa aking buhay. Bago pa man matapos ang kanyang sinasabi, ang kaibigan ay nataman ng ligaw na bala, at namatay agad sa lugar. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang sasakyan, at biglang hinarang ng isa pang sasakyan na sumugod. Alam ni Tobin Frost na sa mga gusaling ito ay posibleng nagtatago rin ang pumatay sa kanya, kaya hindi siya nag-atubiling kahit isang segundo. Mabilis niyang kinuha ang wallet ng biktima at sinamantala ang kaguluhan ng mga tao para bumaba ng sasakyan. Pagkatapos mabilis na magmasid sa paligid, maayos niyang itinapon ang ID ni Alex sa basurahan. Makalipas ang 1 minuto, dumating ang mamamatay tao sa pinangyarihan ng aksidente. Samantala, si Tobin Frost ay nagtago sa gitna ng nagmamarcha na mga nagpoprotesta. Tahimik siyang dumaan,
Nakita niyang naharang ang sasakyan ng mga tao at hindi makapagpatuloy. Agad na tinawagan ng mamamatay tao ang dalawa pang sasakyan. Habang ako ay bumaba ng sasakyan at sumugod sa dami, hawak niya ang baril. Handa nang makita ang target at ubusin ito. Sa isang kanto ng kalye, dumaan ang anino ni Tobin Frost. Nang makita ito, mabilis na sumugod ang mamamatay tao. Hindi lumingon si Tobin Frost. Naglalakad ng malalaki sa lugar ng kainan, mabilis na humabol ang mamamatay tao sa likuran. Sa pagdating ng mga sasakyan ng pulis, nakatakas si Tobin Frost sa paghabol. Ngunit paglabas niya sa dulo ng kalye, isang kotse ang sumugod. Siya ay huminto, napansin na ang kabilang bahagi ng kalsada ay naharang din. Sa likod niya ay ang mga walang tigil na humahabol, at sa harap niya ay ang konsulado ng US sa South Africa. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang kumuha ng isang pasaporte. Itinapon ang iba pang mga libro at armas sa basurahan. Isinukbit niya ang backpack sa balikat at mabilis na tumakbo patungo sa konsulado ng US sa harap. Sa huli, lumingon siya sa mamamatay tao. Sinasalo ang mukha nito. Sa ganoong paraan, pumili siya sa pagitan ng pagsuko sa sarili at pagtakas sa pagtugis, at ang pagpipiliang ito ay sa huli isang mapagpakumbabang kompromiso o isang sabwatan na may ibang nakatagong motibo nang tumunog ang telepono sa punong tanggapan ng CIA. Nakakatanggap si Catherine ng balitang ikinagulat niya, ang pag-lockdown ng konsulado. Pagkatapos malaman na nag-surrender si Tobin Frost, nagpakita ng matinding pag-iingat si Director Harlan. Pagkatapos, sinabi ng investigador na si Tobin Frost ay may 20th taong karanasan bilang ahente, at mataas ang kanyang kaalaman sa criminal psychology. Maaaring sabihin na siya ang nagbago ng diskarte sa interogasyon. Ang kanyang pag-alis sa CIA 10 taon na ang nakalilipas ay nananatiling misteryo. Nagmungkahi si Daniel na interviewin si Tobin Frost sa lugar. Dahil pagbalik niya sa Amerika, ang Department of Defense at ang Bureau of Security, maaaring makialam din si Nin. Sa oras na ito, sa ligtas na base sa Cape Town, si Matt ay nababato at nagpapalipas ng oras, hindi alam ang kanyang kakaharapin. Nakatanggap si Matt ng tawag para sa isang misyon. Kinakabahan at nasasabik si Matt. Ito ang unang misyon niya sa loob ng 1 taon. Tinawagan niya ang kanyang kasintahan, nagsinungaling na kailangan niyang mag-overtime sa trabaho ngayong gabi, at makikipagkita sa kanya mamaya. Kahit mahal niya ito, bilang isang ahente, napilitan siyang itago ang kanyang propesyon. Sa puntong ito, nakatanggap si Matt ng mahalagang abiso. Sa pagtingin sa mga paalala sa screen, alam ni Matt na tiyak na mahaba ang gabing ito. Mabilis na lumitaw ang mga interrogator na nagdadala ng suspect sa harap ng secure base. Pagkatapos makumpirma ang signal, lumapit si Matt sa elevator. Sabik na naghihintay sa kanyang unang misyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator nang walang maraming salita. Ang lalaking nangunguna ay nagbigay ng senadoryas na dumiretso sa interrogation room. Nakita ang preso na nakatakip ang mata at nakaposas. Naramdaman ni Matt sa unang pagkakataon ang katotohanan ng misyon. At hindi rin maiwasang magtaka kung anong uri ng tao ang tinatrato ng CIA. Nang napakahalaga, isang ahente sa tabi niya ang nag-aayos ng mga baril. Ang kalansing ng metal ay hindi rin maiwasang magpapanerbiyos kay Matt. Sinabi ng opisyal kay Matt na patayin ang lahat ng surveillance camera sa interrogation room. Nang marinig ito, natural na nagulat si Matt dahil malinaw na salungat ito sa mga patakaran ng interogasyon. Ngunit dahil sa presyon ng sitwasyon, napilitan pa rin siyang gumawa ng desisyon na salungat sa kanyang konsensya. Nagbuhos ang ahente ng purong tubig sa balde, pagkatapos ay isinawsaw ang tuwalya upang maghanda para sa waterboarding. Pero si Tobin Frost ay kalmadong nagsabi sa tabi ng 600 gramo ng tuwalya na kailangan ng 600 gramo. Ang ganitong uri ay 350 gramo lamang, 375 gramo kailangan ninyong gamitin ang 600 gramo. Sinabi ng lalaki na kailangan lang niyang sabihin ang dahilan ng pag-amin. Tapat na isiniwalat ang pinagmulan ng impormasyon ang mamimili at ang paraan ng transaksyon. Habang tumatakas ay maiiwasan niya ang lahat ng mangyayari. Sumang-ayon si Tobin Frost ngunit mabagal siyang sumagot. Nang makita ito ng lalaki ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isagawa ang parusa. Ang waterboarding na karaniwang ginagamit ng CIA sa mga terorista ay ipinakita sa screen. Si Tobin Frost ay hindi lumaban at nakipagtulungan. Humiga siya habang tinitingnan ni Matt ang basang tela na inilagay sa kanyang mukha. Nang makita ito, hindi makatingin ng diretso si Matt sa observation room. Kahit na hindi siya sumasang-ayon sa paraan na ito, hindi rin siya nang ahas na punahin ito.
Pagkatapos ng 20 segundo, natapos ang unang round ng waterboarding. Hingal na hingal si Tobin Frost. Kung ikukumpara sa pagkakamali ng lalaki, kalmado pa rin si Tobin Frost. Madalas gamitin ng militar ng US ang pamamaraang ito ng pagpapahirap, dahil hindi lang nito sinisira ang kalooban ng sospek, ngunit hindi rin nag-iwan ng anumang pisikal na pinsala sa kanila. Pagkatapos ng 2 round ng waterboarding, hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Tobin Frost. Ang lalaki ay nahirapang pigilan ang kanyang pagkamangha, nag-isip saglit, at naghanda ng lumipat sa ibang paraan. Hindi inaasahan, ang supply ng kuryente ng ligtas na base ay biglang naputol. Kasabay ng pag-activate ng backup power supply, tumunog din ang alarm. Ang mahusay na sinanay na Special Forces team ay mabilis na nakilala ang mapanganib na sitwasyon, at agad na lumipat sa alert status. Si Matt naman ay nagulat at hindi mapigilan. Nahumakbang pasulong nang mapagtanto niyang 12 armadong tao ang nagtipon sa labas ng ligtas na base. Trang-an, ayon sa kanyang kutob, ay bumunot ng baril at nagmamadaling umatras sa isang silid, handa na. Kasabay ng pagsabog, ilang flashbang grenades. Lahat ng naroroon ay nabingi at nagulat, hindi pa sila nakakabawi nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng machine gun. Maya-maya, ang mga ahente, habang pinipigilan ng sakit, ay lumaban. Sa puntong ito, isang ahente na lang ang natira sa interrogation room. Nauunawaan ni Tobin Frost na ang layunin ng mga mamamatay tao na ito ay siya. Ang mga mamamatay tao ay maayos na sumusugod. Ang mga ahente naman ay unti-unting napunta sa depensibong posisyon. At ang muling paglitaw ng misteryosong mamamatay tao, ay nagbabadya rin na sa pagkakataong ito, mahihirapan silang makatakas. Nakikita ang mga kasamahan na isa-isang bumabagsak, ang lalaking nag-iisa at walang tulong, ay sumisigaw sa interrogation room, humihingi ng tulong, tulad nito. Ang kamay ng tadhana ay nagtulak sa bagong sundalong ito sa interrogation room. Ang unang misyon ay kinailangan niyang harapin ng isang barilan, tulad nito, na nagdulot sa kanya ng pagkalito, at matinding tensyon. Darating sila para kunin ako, hahayaan nila akong mabuhay. Pero iba ka, Tobin Frost, isang master ng psychological warfare. Patuloy niyang sinisira ang depensa ni Matt. Pagkatapos ay patuloy niyang inatake ang isip ng bagong recruit. Sinasabing ang pangunahing tuntunin ng isang ligtas na bahay ay, ang tagapag-alaga ay responsable para sa kanyang panauhin, at ako ang panauhin mo. Nauubos na ang oras, binigyan ka na nila ng susi. Gawin mo na ang dapat mong gawin, bata. Nag-aalangan si Matt, hindi makapagdesisyon. Maaari lang buksan ang pinto ng silid ng maingat upang suriin ang sitwasyon sa labas. Ang espesyal na puwersa ay tuluyang nawasak pagkatapos nito ay masusing naghanap sila dito. Nang makapasok sila sa interrogation room saka lang nila natuklasan na naglaho si Tobin Frost nang walang bakas. Lumalabas na may lihim na emergency exit pa pala dito. Sa puntong ito, itinulak ni Matt si Tobin Frost palabas sa kalsada sa labas ng gusali. Sa isang desperadong sitwasyon, itinutok niya ang baril upang pigilan ang isang sasakyan at pilitin si Tobin Frost na pumasok sa trunk ng kotse. Nakatakas din ang dalawa mula sa pinangyarihan. Bago sila maabyutan ng mga asasin, ngunit paano sila basta-basta susuko? Mabilis silang sumakay sa nakaparadang sasakyan at nagsimula ang habulan. Habang tumatakas, iniulat ni Matt sa headquarters na patay na ang buong team ng ahente, at humingi ng asylum sa konsulado ng Amerika. Ngunit ang kahilingang ito ay pinigilan ni Daniel, na nagsabing hindi maaaring magkaroon ng bar-ilan sa harap ng konsulado. Isang diplomatikong sakuna, labag sa kalooban ni Catherine na inutusan si Matt na protektahan ng maayos ang bisita at sa lahat ng paraan ay putulin ang mga mamamatay tao. Pagkatapos nito, dinala ni Matt ang mga mamamatay tao sa overpass. Nakita niya ang mga mamamatay tao na napilitang huminto sa tulay. Hindi naglakas loob si Matt na magpabeya. Pinindot niya ang gas ng todo. Kahit napula na ang ilaw, lumipad siya pasulong. Sa puntong ito, si Tobin Frost sa trunk ay sa wakas ay nabuksan ang likurang takip. Sa susunod na segundo, nahulog niya ang pistol sa kamay ni Matt. Naglaban ang dalawa sa loob ng sasakyan habang malakas na hinayla ang handbrake. Biglang nawala ng kontrol ang sasakyan at lumiko sa isang daan. Sinamantala rin ni Tobin Frost ang pagkakataong ito upang sakalin si Matt. Sa gayon, nagtagumpay si Matt na makuha ang pistol. Nakahuli si Tobin Frost. Malinaw na kahit siya mismo ay hindi makapaniwala sa nangyari. Sa headquarters, hiniling ni Director Harlan na agad imbestigahan ang impormasyon ng mga assassin, kasabay ng pag-uutos na mabilis na ilabas sina Matt at Tobin Frost mula sa South Africa.
Sinabi ni Catherine na pansamantala ay hindi sila makapagpadala ng tao, kahit na ang panig ni Daniel ay maaaring magpadala ng tao sa South Africa. Ngunit aabutin pa rin ito ng hindi bababa sa 18 oras, kaya sa kasalukuyang yugto, ang tanging tao na maaari nilang pagkatiwalaan ay ang bagong ahente na ito. Pagkatapos ay binuksan ng investigador ang file ni Matt. Siya ay naulila sa magulang, at ang kapatid niyang babae ay namatay din sa isang aksidente sa trapiko. Dahil sa kanyang mahusay na kakayahan sa pagsusuri, siya ay ni-recruit ng organisasyon habang nag-aaral pa sa Yale. Mayroon siyang kasintahan na nagngangalang Ana na walang anumang record pampolitika. Maaasahan ang kanyang pagkatao, at pagkatapos ng 2 linggo ay ililipat siya sa Paris para sa trabaho. Ang 2 tao sa kabilang panig ay nagpalit na ng ibang sasakyan. Upang maiwasan ang muling pag-atake, si Matt ay may hawak na baril at umupo sa likod ni Tobin Frost. Sinulyapan ni Matt ang kanyang telepono at doon niya lang napansin na 7 beses na palang tumawag ang kanyang kasintahan. Sa pagkakataong ito, ipinagpatuloy ni Tobin Frost ang kanyang psikolohikal na taktika. Sinabi niya kay Matt na ayon sa proseso ng CIA, tiyak na hihilingin sa iyo na pumunta sa itinalagang lokasyon para kunin ang emergency escape package at pagkatapos ay umasa sa navigation system ng satellite sa loob upang makarating sa susunod na safe house para sa pagtatago. Isang tanong niya ang nagpaisip kay Matt. Sa tingin ko dapat mong pag-isipan kung bakit inatake ang iyong safe house. Nakita ni Tobin Frost na naguguluhan si Matt at ngumiti. Ang lokasyon ng safe house ay top secret. Hindi nagtatanong ng direksyon ang mga humahabol na iyon sa gasolinahan. Kundi inimbitahan sila, mayroon kayong especially iya sa inyong mga tauhan. Palaging alerto si Matt, ngunit nagpatuloy si Tobin Frost sa pagsasalita. Sabi niya, ang pinakamasamang mangyayari ay, ang mga nakatataas ay isasabit ka sa kanila sa kung anong paraan. Kaya maaari kang gumanap bilang scapegoat sa huling pagdinig ng Senado. Hindi lang ako ang kalaban mo ngayong gabi. Malinaw na ang verbal attack na ito ay nagdudulot ng pinagsilbihan ng pagdududa ng bagong sundalo, pagkatapos ay inilipat niya si Tobin. Si Frost sa isang motel at pansamantalang inayos. Nakita ni Tobin Frost na kinakalawangin ang sarili sa tubo. Kalmado siyang lumabas ng silid at kinuha ang telepono sa pasilyo upang tawagan ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ng mapanganib na araw na ito, ang boses ng kanyang kasintahan, agad siyang nakahanap ng kaunting kapayapaan. Ngunit sa harap ng taong pinakamamahal niya, kinailangan pa rin niyang magsinungaling ng may pag-aatubili. Isang kasinungalingan na kahit siya mismo ay kinamumuhian. Sinabi niyang nagsinungaling siya na inatake ang klinik kung saan siya nagtatrabaho ng mga terorista at pinayuhan ang kanyang kasintahan na pansamantalang tumira sa bahay ng kaibigan nito ng ilang araw. Lumabas ang kasintahan sa balkonahe at tumingin sa sasakyan ng pulis sa ibaba. Nag-isip siya saglit at sa huli ay pinili pa rin niyang magtiwala. Nang walang pag-aalinlangan ay nagmadali siyang pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Binabaan ni Matt ang telepono. Mahirap itago ang pakiramdam ng pagkakasala sa taong mahal niya. Narinig ni Tobin Frost ang pag-uusap ng dalawa. Agad niyang naunawaan ang ibig sabihin nito pagkatapos ay sinabi niya na ang pagbabawal sa trabaho ng isang ahente ay ang pagkakaroon ng mahal sa buhay. Dahil ang mga kasinungalingan lang ang makakaprotekta sa pinakamamahal mo. Habang dumarami ang kasinungalingan, mas malapit ang katotohanan sa walang hanggang kasinungalingan. Ang mas malungkot ay ang dahilan kung bakit lubos na nagtitiwala ang mahal mo. Ay hindi dahil sa talagang naniniwala siya, kundi dahil handa siyang maniwala at kailangan niyang maniwala, kahit alam niya sa puso niya na hindi totoo ang mga bagay na iyon. Hindi ka niya iiwan, Matt. Ikaw ang aalis sa kanya, hindi ako siya, pero hindi alam ni Matt na pagkatapos ng 24 na oras, magiging siya na siya. Pagkatapos, ang headquarters ay nakipag-ugnayan sa iyo. Sinabi ni Daniel sa iyo na ang support team ay maghihintay ng hindi bababa sa 12 oras. Ngunit naghanda na sila ng isang emergency escape kit para sa iyo na nakalagay sa locker sa subway station ng stadium. Ang GPS sa bag ay maaaring gumabay sa kanila patungo sa susunod na safe house. Nang marinig ito, si Matt ay natahimik. Paano nila hinabol ang ating safe house? Iniimbestigahan namin. Ito ngayon. Lahat ay nakasalalay sa iyo. Dinala ni Matt si Tobin Frost sa susunod na ligtas na lugar. At maaari na siyang ilipat. Kahit may mga tanong si Matt, ang tanging magagawa niya ngayon ay dalhin agad si Tobin Frost sa istasyon ng subway ng stadium. Napakaramdaming tao at napakaingay dito. Sinundan ni Matt si Tobin Frost at sumiksik sa gitna ng mga tao. Takot na baka matangay sila ng makapal na agos ng tao. Anumang oras,
Sa kabutihang palad, nakarating sila sa locker. Binuksan ni Matt ang locker at kinuha ang isang GPS mula sa emergency escape kit. Batay sa lokasyon, nakuha mo ang address ng isa pang ligtas na base. Ang laro ng bola sa stadium ay nagaganap ng masigla. Ang dalawa ay, ayon sa plano, nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ngunit sa sandaling ito, ang pagdating ng ilang pulis ay nagdala ng pag-asa kay Tobin Frost. Hindi dapat binunot ni Matt ang kanyang pistol sa sandaling ito. Kumalat ang takot at ang bagong sundalo na ito ay hindi rin lumihis sa inaasahan. Agad siyang pinasok at kinontrol ng mga pulis sa lugar. Sa puntong ito, walang silbi ang anumang paliwanag mo. Si Tobin Frost ay inescort ng pulis sa medical room. Samantala, si Matt ay inescort sa surveillance room. Dahil dito, ganap na silang pinaghiwalay. Sabik na ipinaliwanag ni Matt na siya ay isang ahente ng US. At ang taong inaresto ay isang napakadelikadong kriminal. Sa sandaling ito, sumili ang imahe ng medical room. Nang makita ang anino ni Tobin Frost sa surveillance screen, napagtanto ni Matt na kung hindi siya aalis ngayon, wala na siyang pagkakataon. Matapos matagumpay na makontrol ang dalawang pulis, kinuha ni Matt ang mga armas at bagahe. Mabilis niyang hinabol si Tobin Frost. Tumayo siya sa mataas na posisyon at kalmadong huminto sandali. Sa wakas ay nakita niya ang anino ni Tobin Frost, kaya mabilis siyang humabol, ngunit ang siksikang tao ay hindi nakikitang nagpabagal sa kanyang mga hakbang. Nakita niyang papalayo ng papalayo si Tobin Frost. Sa kritikal na sitwasyon, naghanda siyang bumunot ng baril upang magbigay ng babala. Hindi inaasahang, ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ng isang pulis na nagpapatrolya. Nakita niya ito at agad na nagpaputok ng babala. Hindi lumingon si Tobin Frost. Ginamit niya ang kaguluhan upang mabilis na pumasok sa underground tunnel. Nang makita ito ni Matt, agad siyang bumilis para habulin siya. Ngunit sa pananaw ni Matt, ang pulis ay lumalabag sa utos na arestuhin at tumatakas, kaya't agad na nagpaputok ang pulis sa kanya. Nang makita niyang posibleng tamaan ng bala ang mga inosenteng sibilyan, napilitan siyang magpaputok bilang tugon, at bumagsak ang pulis. Sa sandaling iyon, natauhan siyang baka nakapatay na siya ng tao. Ngunit sa ngayon, ang paghabol kay Tobin Frost ang pangunahing misyon. Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili at sinundan ang anino ni Tobin Frost patungo sa isang kanto. Sa sandaling iyon, itinutok ni Tobin Frost ang baril sa kanya, nagbabanta, at binugbog si Matt. Ibinaba ni Tobin Frost ang baril at umalis. Iniwan si Matt na nakaupo sa lupa. Walang magawa. Tumawag lang si Matt sa headquarters para mag-ulat. Nakatakas si Tobin Frost. Siniguro niya kay Daniel na hahanapin niya ang bakas at huhulihin siyang muli. Ngunit sinabi ni Catherine na ang kanyang misyon ngayon ay hindi ang habulin, kundi ang pumunta sa konsulado upang maiwasan ang paghabol ng lokal na pulisya. Magaling ka. Kami na ang bahala sa susunod. Agad siyang pananghinaan ng loob ng mga salitang ito. Nararamdaman niya talaga ang bawat salita ni Tobin Frost kanina, at tila iiwan na siya ng sarili niyang mga tauhan. Pagkatapos ng tawag, pinagtanggol pa rin ni Daniel ang kanyang tauhan. Pero agad siyang pinahirapan ni Catherine. Naghihinala siya na si Tobin Frost ang nagre-recruit kay Matt, hindi dahil sa kawalan nito ng kakayahan. Direktang inutusan ni Harlan ang dalawa na agad na pumunta sa Cape Town para ayusin ito. Pagkatapos ay nakipagkita si Matt kay Anna sa istasyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Ayaw bitawan, ngunit kritikal na ang sitwasyon. Maaari ko lang sabihin ang lahat ng bagay. Inamin ko ang pagiging ahente ko. At kinuha ang mga tiket sa eroplano at isang tumpok ng pera. Nakiusap kay Anna na agad lumipad patungong Paris. Kung may magtanong, sabihin na naghiwalay sila isang linggo na ang nakalipas. Habang pinapanood ang papalayo na figure ng kanyang kasintahan, hindi mapigilan ni Matt na aminin na ang mga sinabi ni Tobin Frost ay natutupad sa bawat salita sa kanyang sarili. Ngunit nang lumabas siya sa istasyon at aksidenteng tumingala, iyon ay nagbigay sa kanya ng isang pahiwatig. Sa malaking screen sa waiting area, isang bayan na tinatawag na Langa. Iyon ang direksyon na sinubukang puntahan ni Tobin Frost. Hanggang sa pagmamaneho kanina kaya nagpa siya si Matt na imbestigahan ang pahiwatig na ito. Nag-login siya sa sistema ng pagsubaybay ng CIA. Sinuri niya ang mga taong kailangang bantayan sa bayan ng Langa. Sa wakas ay nakahanap siya ng isang dalubhasa sa paggawa ng pekeng dokumento. Ang pangalan ay Carlos at lahat ng kanyang paghahanap ay alam ng headquarters. Agad na napagpasyahan ni Catherine sa eroplano. Natraidor si Matt sa layunin ng paghahanap ng dalubhasa sa paggawa ng pekeng dokumento. Walang dadang para tumakas ngunit lubos na nagtiwala si Daniel sa kanyang nasasakupan.
Napatunayan ng katotohanan na hindi mali ang direksyon ng investigasyon ni Matt. Si Tobin Frost ay talagang dating kaibigan ni Carlos. Makikita na malalim ang kanilang relasyon. Malinaw na sinabi ni Tobin Frost ang kanyang layunin sa pagpunta dito. Kailangan niya ng bagong set ng mga dokumento upang makaalis sa South Africa. Pagkarinig nito, agad na kumilos si Carlos. Mabilis itong natapos. Habang nag-uusap ang dalawa, may mga bala na tumama sa loob ng bahay. Lumabas na narating na rin ng mga mamamatay tao ang lugar. Binuksan nila ang pinto at direktang pinatay ang asawa ni Carlos. Nang makita ang pangyayaring ito, isinugal ni Carlos ang kanyang buhay at hinarang ang hagdanan. At the same time, dear friends die one by one because of me. And this is perhaps the fate of a fugitive. He did not have time to grieve. The only way out was to risk his life and flee. At this moment, Matt also followed the gunshot to this place. He attacked a sharpshooter who was shooting wildly from behind. Looking up, he discovered Tobin Frost running on the roof. He immediately got in the car and drove towards him, preparing to pick him up. After a chase, he finally caught up ahead. Pagkatapos, bumaba si Tobin Frost sa sasakyan para makipaglaban sa mga mamamatay tao sa likuran. Sa ilalim ng malakas na suporta ni Matt, mabilis na umupo si Tobin Frost sa upuan ng driver. Sa wakas, matagumpay na nakatakas ang dalawa mula sa pagkakakulong ng mga mamamatay tao. Habang papalayo ang sasakyan, hindi makapaniwalang kinuha ng mamamatay tao ang telepono. Kahit na nakaligtas siya sa kamatayan, iniisip niya ang kanyang matalik na kaibigan na nadamay dahil sa kanya. Labis na nagdurusa si Tobin Frost pagkatapos magmaneho ng ilang sandali. Hindi niya napigilan ang sarili na magtanong, Matt, paano mo ako nahanap? Hindi iyon mahirap sa lahat, ngunit sa sandaling iyon, hinabol sila ng mga mamamatay tao at pinaputokan sila. Bagaman hindi sila nasugatan, hindi na talaga humandar ang sasakyan. Kaya mabilis silang nagtago sa isang gusali. Sa daan, 3 mamamatay tao ang sumunod sa kanila, at isang labanan hanggang kamatayan ang magaganap. Bagaman matagumpay na napatay ni Matt ang isang mamamatay tao, si Tobin Frost sa itaas ay hindi ganoon kadali. Dahil kinailangan niyang harapin ang 2 desperadong tao. Tinanong ni Matt ang mamamatay tao kung para kanino siya nagtatrabaho. Makikita na ngayon ay iniiwan na ni Matt ang pagiging baguhan ng isang bagong ahente at unti-unting umaangkop sa mundo ng mga ahente kung saan nilalamon ng malakas ang mahina. Sa kasamaang palad, tinamaan ng bala si Tobin Frost at kinaladkad ang kanyang mabigat na katawan at dahan-daang bumaba sa hagdan. Halos kalahati ng kanyang buhay ang kinuha ng bala na ito. Nang makita si Matt na brutal na pinahirapan ang sugatang lalaki, balak ni Tobin Frost na pigilan siya, at sa sandaling ito, biglang lumabas ang sagot mula sa bibig ng lalaki. Halos agad na nagpabagsak sa tiwala ni Matt sa CIA. Kahit na napakaraming beses na niya itong inisip sa kanyang isipan. Ngunit nang talagang lumitaw ang sagot na ito, ang puso ni Matt ay biglang napuno ng isang malakas na pakiramdam ng kawalan. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang batika. Si Tobin Frost ay naglalagay ng simpleng benda sa sugat ni Matt, tila nabawasan din ang pagkamuhi niya sa lalaki. Dahil lahat ng sinabi nito ay naging totoo. Habang binabandaan ni Matt ang kanyang sugat, malalim na sinabi ni Tobin Frost, huwag mong patayin ang mga inosenteng tao. Si Matt, nalaman niyang si Tobin Frost ay dating kasing inosente at kasing sigasig niya. Nakita ni Matt na ang organisasyon ay nagpasyang lutasin ng isang target. Hindi sila nag-atubiling hayaan ang lahat ng inosenteng tao sa eroplano na malibing kasama nito, at ang dahilan ng pagpatay sa target ay dahil malapit na siyang pumunta sa Kongreso upang ilantad ang maruruming gawain ng CIA. Tinanong ni Matt kung iyon ang dahilan kung bakit umalis si Tobin Frost, ngunit itinanggi niya. Sinabi ni Tobin Frost na nagkunwari siyang walang nangyari, at kinabukasan, pumasok pa rin siya sa trabaho. Nagpatuloy siyang magbahagi na sa paulit-ulit na pagsasanay, magiging dalubhasa ka, at kung araw-araw kang magsisinungaling, ang kasinungalingan ay magiging katotohanan. Sa huli, mapait na sinabi ni Tobin Frost na sa mundong ito, ang bawat isa ay nagtataksil sa isa't isa. Ngunit si Matt ay ayaw pa ring sumuko at sinabing ibabalik niya ito sa kulungan. Tahimik siyang tiningnan ni Tobin Frost nang may kalmadong tingin, na tila kayang tumagos sa lahat. Tahimik lang silang nakaupo at walang imikan. Sa sandaling ito, sila ay parehong kaaway at kaibigan. Samantala, si Daniel, na nakarating na sa bayan ng Langa,
Nakatanggap ng tawag mula kay Catherine sa planning center, sa pamamagitan ng pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen at testimonya ng mga saksi. Natukoy niya na ang dalawa ay tumakas ng magkasama, ngunit si Daniel ay kumbinsido na dinadala ni Matt si Tobin Frost patungo sa susunod na ligtas na lugar. Kaya nagkasundo silang magkita sa isang sanggang daan sa labas ng lungsod. Hindi nagkamali ang hula ni Daniel. Sa puntong ito, dumating na si Matt kasama si Tobin Frost sa ligtas na lugar sa labas ng lungsod. Matapos ang sunod-sunod na panganib, lalong naging maingat si Matt. Una muna, sabihin mo sa lalaking nakaposas na si Tobin Frost na pumasok sa tubo. Pagkatapos, para makumpirma ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, hilingin mo sa kanya na direktang makipag-ugnayan sa headquarters. Nang marinig ang tugon mula sa headquarters, saka palang ibinaba ni Matt ang baril. At kasama ang lalaki, umupo sila sa loob ng bahay at naghintay. Sa puntong ito, dumating si Catherine sa napagkasundo ang lugar at kasama si Daniel, pumunta sila sa ligtas na base. Sinabi niya kay Daniel na kagagaling lang niya sa balita, na ibinigay ni Alec ang isang chip na parang kapsule kay Tobin Frost. Sa nilalaman ng chip ay kasalukuyang iniimbestigahan. Walang sinabi si Daniel at binaril si Catherine. Si Daniel pala ang especially iya na nagtatago sa organisasyon. At si Matt, na walang kaalam-alam tungkol dito, ay matiyag ang naghihintay ng susunod na utos mula sa punong tanggapan. Ngunit nang tumayo siya upang kumuha ng kape, ang telepono ng lalaki ay biglang nakatanggap ng isang misteryosong mensahe, at agad siyang nagpakita ng mabangis na tingin. Bigla niyang inatake si Matt, na hindi nakaiwas at mabilis na lumaban. Agad na naaga ng kalaban ang baril sa kamay niya. Nag-away ang dalawa mula kusina hanggang sala. Kahit sinaksak siya sa tiyan, pinigilan niya ang sakit. Mula sa likod, sinakal niya ang lalaki hanggang mamatay. Pinilit ni Matt ang kanyang sarili, na may malubhang sugat, na lumapit kay Tobin Frost. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto siyang patayin ng kanyang sariling mga tao. Sa matinding kalungkutan at pagkadismaya, nagtanong siya. Kinwestiyon ni Matt si Tobin Frost kung bakit siya pumunta sa Cape Town. Binibigyan ni Tobin Frost si Matt ng isang papel na isang blacklist na may maraming pangalan. Partikular na isang listahan ng pangingikil na ginawa ng Israeli intelligence, na binuo 5 taon na ang nakalilipas, kasama ang mga tiwaling ahente ng MI6 niya at maging ng CIA. Nang marinig ito ni Matt, sinabi niyang kailangan nilang umalis kagad. Pagkasabi nito, ibinigay niya ang susi kay Tobin Frost. Mabilis na binuksan ni Tobin Frost ang mga posas. Sa susunod na segundo, kinuha niya ang capsule chip mula sa kamay ni Matt. Hindi pinansin ni Tobin Frost ang pakiusap ng kabilang partido. Malamig siyang tumayo at umalis sa gitna ng sakit. Matinding pisikal na pagod na sinamahan ng galit dahil sa pagtataksil. Sa huli, bumagsak si Matt sa kawalan ng pag-asa nang muli siyang magising. Natuklasan niyang nakaupo si Daniel sa tabi niya. Inalo siya ni Daniel na tapos na ang lahat, at isa na siyang ganap na intelligence officer. Pinakalma ni Daniel si Matt na tapos na ang lahat, ngunit si Matt ay nagtanong lamang tungkol kay Tobin Frost. Sumagot si Daniel na nakatakas na raw ito at magulo ang pinangyarihan. Dugo sa lahat ng dako. Hula niya, pinatay ni Tobin Frost si Keller. Gayunpaman, malamig na itinaman ni Matt na siya ang pumatay kay Keller. Agad namang itinaman ni Daniel na pinatay ni Tobin Frost si Keller, at pinatay pa si Catherine. Sa puntong ito, muling lumitaw ang misteryosong mamamatay tao. Doon lang na-realize ni Matt na ang taong laging gustong pumatay sa kanya ay ang pinakapinagkakatiwalaan niyang pinuno, na nakatayo sa harap niya. At ang sumunod ay ang panahon ng manipulasyon, ng pinuno sa sikolohiya ng kanyang nasasakupan. Pagkatapos ng sunod-sunod na walang kabuluhang salita, sa huli ay sinabi niyang wala siyang ibang pagpipilian, para ipagtanggol ang sarili. Tiningnan ni Matt ang peking mukha na iyon, at ang kanyang paggalang sa kanyang guro ay tuluyang nawala. Tanging pagiging estranghero at kapangitan na lang ang natitira sa puso. Dumating si Tobin Frost kaya naghiwalay sina Daniel at ang mamamatay tao. Lumingon siya sa paligid at sakalang niya napansin na isa sa kanyang mga tauhan ang binaril at napatay. Pagkatapos, lumabas si Daniel sa nasusunog na dayami, habang maingat siyang umaakyat. Biglang sumabog ang sasakyan sa tabi at umakyat ang init. Kaagad din siyang naitapon, at tungkol sa binata na ito na parehong kaaway at kaibigan. Sa huli, hindi pa rin kayang iwan ni Tobin Frost, dahil nakita niya ang mas batang bersyon ng kanyang sarili. Biglang lumabas si Daniel at binaril si Tobin Frost. Ngunit ang huling kwento ay mayroon pa ring labis na kawalan ng kapangyarihan. Mukhang hindi na makakatakas si Tobin Frost. Si Daniel na nakaligtas sa bingit ng kamatayan ay lumapit kay Tobin Frost na may hawak na baril.
at muling nagbigay ng taus-pusong imbitasyon kay Matt sa loob ng bahay. Nahuli na natin siya at ano ang dapat piliin ni Matt? Babarilin mo ang iyong pinuno at guro. Sa wakas, nagpupumiglas na tumayo si Matt at lumapit kay Tobin Frost. Nakita ni Matt na sa kabila ng panganib, bumalik si Tobin Frost para iligtas siya. Labis na nagsisi si Matt, ngunit hindi rin niya alam kung paano siya aaluhin. Sa huling sandali, nagbigay si Tobin Frost ng makahulugang payo kay Matt. Hindi niya nais na mawala ni Matt ang napakahalagang bagay na iyon. Sinabi niyang mabuting bata si Matt, na alam ni Matt kung sino siya at kung sino siya. Kasabay nito, iginiit niyang mas magaling si Matt kaysa sa kanyang huling sandali. Hindi pa rin sumuko si Tobin Frost sa kanyang kapalaran habang ang kanyang mga mata ay unti-unting lumabo at naging walang laman. Ang kapalaran ng isang maalamat na ahente ay nagtatapos din dito. Si Matt, na labis na nasasaktan, ay gumawa ng isang desisyon. Sa ganoong paraan, tinanggap niya ang pamana ni Tobin Frost, at si Tobin Frost ay namatay ng marangal, ginamit ang kanyang buhay upang humanap ng kahalili. Mas matatag, pagbalik sa punong tanggapan, tapat na isinulat ni Matt ang mga krimen ni Daniel sa ulat, ngunit hindi sumang-ayon si Harlan sa kanyang pamamaraan. Sinabi ni Harlan na ang ilang bahagi ng ulat ay magbabanta sa seguridad ng bansa. Nang tanungin ni Matt kung aling mga bahagi, nag-atubili si Harlan. Ipinaliwanag niya na hindi maaaring managot si Daniel sa insidente sa safe house, dahil hindi maaaring mawalan ng mukha ang CIA, kahit patutol si Matt na alam nilang dalawa, na hindi ito totoo. Iginiit ni Harlan na hindi kailangan ng mga tao ang katotohanan, dahil ang katotohanan ay napakasama na maaaring hindi sila makatulog. Sa kanyang mga salita, lubos niyang kinilala ang kakayahan ni Matt, at nangako siyang itataas siya sa senior management level, kaagad. Ngunit pagkatapos ay binago niya ang paksa, upang pag-usapan ng isang classified na impormasyon na si Tobin Frost. Dala niya pagkatapos magtanong ni Matt tungkol sa mga dokumento. Sinimulan ni Director Harlan na ipaliwanag ang kahalagahan nito. Diretso niyang sinabi na ang impormasyon dito ay maaaring magdulot ng sakuna sa CIA. At sa mga kaalyado nang ipahayag ni Matt ang kanyang pagkalito kung bakit ibubunyag ni Tobin Frost ang mga ganitong bagay sa kanya, nagbago ang tono ni Harlan sa pagbabanta. Tinanong niya si Matt kung alam niya kung ano ang mangyayari sa isang nagbubunyag. Nang nilalaman ng dokumento, sumagot si Matt na ang taong iyon ay makukulong. Nagpatuloy si Harlan, binibigyang diin na ang taong iyon ay isinusugal ang lahat, at maging kaaway ng bawat ahensya ng intelligence sa mundo. Para sa CIA, ang taong iyon ay magiging ikalawang Tobin Frost. Gayunpaman, dahil iginiit ni Matt na hindi binanggit ni Tobin Frost ang dokumentong ito, at walang konkretong ebidensya, pinayagan ni Harlan si Matt na umalis. Bago umalis si Matt, pinayuhan siya ni Harlan na pag-isipan ng mabuti ang kanilang pag-uusap. Sumagot si Matt na gagawin niya at idinagdag na siya na ang bahala sa lahat mula ngayon. Umalis si Matt sa opisina, napagtanto niya na hindi itinayo ang Roma sa isang araw, at ang kabulukan ay tiyak na nagmula sa ugat. Mabilis siyang tumakbo palayo sa lungsod, na dating ipinagmamalaki niya. Kasabay nito ay nagpadala siya ng isang anonymous email sa iba't ibang ahensya ng media sa isang click lang. At kasabay ng paglalantad ng lihim na impormasyong ito, nalantad din ang malawakang korupsyon at kriminalidad ng mga miyembrong bansa ng NATO, batay sa listahan ng intelligence. Inireklamo ng mga parlamento ng iba't ibang bansa ang maraming tiwaling ahente, at ang CIA Director Harlan ay na-indict din. Dito, ang mga ahensya ng intelligence ng mga bansa, nahaharap sa isang walang kapantay na pagbabago sa kapangyarihan. Sa huli ng kwento, dumating si Matt sa Paris dahil naroon ang taong pinakamamahal niya sa buhay. Ngunit ang malambing na tingin sa ilalim ng matinding sikat ng araw ay hindi maiiwasan. Tinalikuran ng kapalaran ang madilim na mundo, at gaano kalayo pa ang kaya niyang lakarin. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa reputasyon nito. Ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Ay comment ninyo sa ibaba.